Hello po, magandang tanghali para sa inyong lahat at welcome sa ating Midday Boost program ngayon pong araw ng Tuesday. And as you know, nasa countdown pa rin po tayo nitong tinatawag nating My Family at the Foot of the Cross na kung saan merong iisang objective, mailigtas, maipanalangin, at maisurrender yung family members natin sa paanan ng krus. Biblical naman ito kasi alam natin na nung nasa cross yung Panginoong Jesus, ang nandoon sa paanan ng krus ay ang kanyang ina na si Maria. Makikita nyo po yan at mababasa nyo po yan sa Biblia na meron kayo. So ano pong gagawin natin? We are putting all our strength para sa event na ito, dalhin yung names ng family members natin at isama rin kung kayang maisama yung family members natin. So gagawin natin yung lahat ng makakaya natin to bring them sa tahanan ng Panginoon. And talking about pamilya, kasi this coming Sunday po, magsisimula na yung Semana Santa natin, di ba? Sineselebrate ng maraming mga tao yung tinatawag na palaspas na kung saan ay pagsisimula ng mahal na araw or Semana Santa. So marami tayong mga upcoming events ngayong Holy Week na to at isa na nga itong may family at the foot of the cross. And talking about family, pinag-uusapan natin itong topic na to about kung posible pa bang maging maayos ang pamilya. And nasa part 2 po tayo ng mga dapat ninyong tandaan. And talking about itong part 2, kung hindi nyo pa po napanood yung part 1, mas maganda po na i-check nyo po yung ating UCKG Hong Kong na channel sa ating YouTube. Punta po kayo dyan sa playlist and then makikita nyo po yung yesterday na naging program natin. Bakit po importante na mapanood nyo po yung kahapon na program? Kasi masasabi ko na hindi kayo makaka-relate sa part 2. Though, babasahin pa rin natin yung pinag-usapan natin kahapon. Pero maganda po na makuha nyo yung lesson. Pero kung hindi nyo po mapapanood yung ngayon and tatalon kayo ng Wednesday, mapuputol na po yung verse. So mas maganda na itong week na ito, mapanood ninyo yung whole program natin para at least alam ninyo yung pinaka-message ng program natin. So let's continue reading yung pinag-uusapan natin. Yung pinag-uusapan natin ay nakasulat pa rin sa libro ng Acts, chapter 16, sa verse 16 pa rin. Sabi dito, isang araw habang papunta kami sa lugar na pinagtitipunan para manalangin, sinalubong kami ng isang dalagitang alipin. Ang dalagitang iyon ay sinasaniban ng masamang espiritu na nagbibigay sa kanya ng kakayahang manghula. Napag-usapan natin yung hula kahapon. So, kung hindi nyo pa po napanood, mas magandang panoorin ninyo. The next verse. Malaki ang kinikita ng kanyang mga amo dahil sa kanyang panghuhula. Palagi kaming sinusundan ng babaeng ito at ganito ang kanyang sinisigaw. Ang taong ito ay mga lingkod ng kataas-taasang Diyos. Araw-araw, iyon ang ginagawa niya hanggang sa nainis na si Pablo. Kaya hinarap niya ang babae at sinabi sa masamang espiritong nasa kanya, sa pangalan ni Hesukristo, inuutusan kitang lumabas sa kanya. At agad namang lumabas ang masamang espiritu. So, dyan tayo naputol kahapon, okay? Yung pinaalis, yung evil spirit. Let's continue. Nang makita ng kanyang mga amo na nawalan sila ng pagkakakitaan, hinuli nila sina Pablo at Silas at kinaladkad sa plaza para iharap sa mga opisyal
ng lungsod. Sinabi nila sa mga opisyal, ang mga taong ito ay mga Hudyo at nanggugulo sa ating lungsod. Nakiisa ang mga tao sa pag-uusig kina Pablo, pinahubaran sila ng mga opisyal at ipinahagupit. Linatigo, ibig sabihin. At nang mahagupit na sila ng husto, ikinulong sila at inutusan ang gwardya na bantayan silang mabuti. Kaya, ipinasok sila ng gwardya sa kaloob-looban ng selda at itinali ang kanilang mga paa. So dito, I believe na imagine nyo po yung eksena. Yung isa na mayroong evil spirit na may kakayahan manghula, tinulungan nila Pablo na makalaya sa masamang espiritu. Ang kaso, pinagkakakitaan siya ng isang tao rin. And nakita natin dito na yung eksena na kinaladkad sila, kinulong sila, ginapos yung mga paa dahil sa pagtulong sa isang tao. Ano pong magigets natin? Paano natin maayos yung family members natin? Paano natin maayos yung pamilya natin when we talk about yung eksenang ito? Matututunan natin yung itong pangalawang lesson na dapat po ninyong tandaan. Ano yung pangalawang dapat ninyong tatandaan? Ang laban ay spiritual. Ang laban ay spiritual. Bakit spiritual yung laban? Makikita nyo po na yung masamang espiritu na nagtatrabaho doon sa babaeng nanguhula, ngayon, yung evil spirit na yon, talagang ginamit naman yung babae, yung mga tao doon para ikulong si Pablo at Silas. At hindi lang basta kulong. Ang nangyari is nandun sila sa sulok ng kulungan. At hindi lang basta sulok ng kulungan kasi iginapos pa, tinali pa yung paa nila para walang takas talaga. And pag meron tayong point of view sa spiritual na mundo, yung spiritual na mundo po, hindi natin yan nakikita. Yung spiritual na mundo ay nag-i-exist pero hindi yan nakikita ng pisikal na mga mata. Totoo, kung naniniwala kang may Diyos, totoo rin po na may masamang espiritu. And makikita nyo po kung paano yung resistant ng dyablo when it comes about sa isang tao. Galit na galit yung dyablo nung napalaya itong dalagitang ito. Galit na galit yung masamang espiritu nung lumaya yung dalagita. So anong naisip niyang paraan? Naisip niyang paraan, ilagay yung mga disciples, ilagay yung mga apostol saan? Doon sa kulungan. Siguro naisip ng dyablo na kapag nakakulong na sila, matitigil na yung work nila, matitigil na yung pagtulong nila sa mga tao. And ganito rin po up until now yung nangyayari when it comes about sa family members natin. Siguro po napapansin ninyo, kapag pray kayo ng pray na magbago sila, pag ang makikita ng physical eyes natin is parang palala sila ng palala. Hindi kasi na natin nakikita na sa spiritual na mundo, meron ng pagbabago. So, remember this, hindi po, siguro po, nasa case kayo ng isang sitwasyon na meron kayong family members, napaka-komplikado ng situation, napaka-komplikado niyang intindihin, napaka-komplikado niyang pagsabihan. Lahat na siguro nasabi ninyo, but still, kahit lahat na nasabi ninyo, parang imbis na magbago for the better, nagbabago siya for the worse. And you even became frustrated. Bakit nagtataka ka? Bakit ganon? Pray ako ng pray, pero merong resistance. Kasi nga po, yung dyablo ayaw umalis. So, anong dapat mong gawin? Dapat, mas mag-pray ka pa kasi labanan nga spiritually. Hindi mo dapat hayaan na kung ano yung nakikita mo ay makaapekto kung ano yung pananaw mo when it comes about your family members. Kasi, halimbawa, kung ngayon nakikita mo sila
na siguro merong addiction, rebelde, kung nakikita mo sila na parang komplikado, and then kung ang tingin mo sa kanila in the future is hindi sila magbabago, talo ka. Talo ka. Gamitin nyo po yung mata ng pananampalataya. Ano yung mata ng pananampalataya? Hindi ka nakatingin sa ngayon. Nakatingin ka sa magiging resulta in the future. Remember this, ang labanan ay spiritual. At hindi natatalo ang spiritual sa pamamagitan ng physical na lakas. Hindi nyo po kailangan puwersahing magbago sila. Hindi nyo po kinakailangan na magkaroon ng negotiation. Bibilan kita nito para magbago ka. No. Hindi nyo kailangan gawin yan. What you have to do is yung kontrolado nyo lang. Ano ba yung kontrolado natin? Isulat yung names nila, paalalahanin sila na kung gusto nilang umattend, pwede silang umattend sa event nating My Family at the Foot of the Cross. Yun lang yung kaya nating gawin. So, ilang days na lang, ilang weeks na lang, actually by next week, hindi ngayong Friday, but next Friday, yan na po yung event natin. Sa Philippines, meron rin po tayong mga branches dyan. So, you may even call them para sa event na ito na magte-take place sa April 3, lalong-lalo na alas 3 ng hapon. Alas 3 ng hapon yan, so gawin nyo ito na pabor para sa sarili ninyo. Tayo ang makikipaglaban para sa pagbabago ng ating family members. Mas pag-uusapan pa natin to bukas, okay? But do not forget na tomorrow, meron po tayong Lord Supper. Sa Lord Supper natin tomorrow, mas magandang makapunta kayo. But if in any case, hindi nyo po kayang pumunta, mag-participate kayo online, 9 a.m. sa Tagalog, 9 p.m. sa English. But kayo yung magpe-prepare ng elements. Pero, kung a-attend kayo, kami magpe-prepare ng elements dito at mas komportable dito. So, i-check nyo po yung schedule natin. Meron tayong 9 sa Tagalog at meron pa tayong 11, 3 at 9 p.m. sa English dito sa church. Okay? So, this coming weekend, let's prepare yung sarili natin kasi magsisimula na rin yung Holy Week, yung Semana Santa. Ito po yung ating address if you wanna visit us even tomorrow na rin. So, feel free to visit us bukas or ngayong weekend. Ayan po yung ating address. Nandyan rin po yung ating helpline. Okay? So kung natulungan po kayo ng program na ito, do not forget na i-share yung link para sa family members ninyo. Do not forget na i-share yung link para sa mga kamag-anak ninyo, friends, or mga katrabaho ninyo. And sana matulungan sila ng program na ito. So bukas po, let's continue itong nangyari. Kasi tandaan niyo po, yung aabangan natin bukas, nakulong na sila Pablo at si Silas. Ano kayang mangyayari sa next? Okay? So, baybayan nyo po tomorrow. God bless you.